nakapagsabi sa amin na puntahan ang tahanang ito dahil meron daw isang binata na mag-isang namumuhay rito. Pero bakit nga ba siya nag-iisa? Ang mga magulang daw nito ay nasa Davao at naiwanan siya rito dahil wala siyang pamasahe para makasunod doon. Nahirapan ngayon ang binata na buhayin ang kanyang sarili kaya nawawalan siya ng pag-asa. At mayroon pa akong mga nalaman na kwento ng kanyang buhay noong maliit pa siya. Okay, ano pangalan mo? Oliver? Okay, yan para lang tayo magkukwentuhan. Oh, okay. Ilang taong ka na? 18 years old. Bakit nag-iisa ka dito? Ano po, kasi ay kailangan matayalig, sir. Kung kaya, sige, mas maigi. Kasi ano ko lang sa pamasahe kaya nandito lang. Pinaiwan namin na mama. Ibig sabihin mo, ang magulang mo wala dito sa bahay mo? Nasa Davao. Sa Davao? Bakit nasa Davao? Ano sila, sumunod sila kala papa. Okay. Tapos, bulang yung pamasahe, ako na lang nagpaiwan. Okay. Sa madaling sabi, ang nanay at tatay mo dito dati nakatira. Si tatay nagtrabaho sa Davao. Ngayon, si mama, may kapatid ka pa. Ilan yung kapatid mo? 4 sila. So yung 4 sumunod sa Davao. Hindi ka sumunod kasi walang pamasahe. Bulang. Okay, anong trabaho ni Papa sa Davao? Interaction. Paano pag natapos yung construction? Ano lang, pupunta sila sa gubat para manguha ng kahoy. Sa gubat? Saan sa Davao? Nakalimutan ko yun yung nila lugar. Okay. Ang papa mo taga Davao? Lumad? Katutubo? Bisaya. Taga doon talaga siya. Hindi taga dito sa isla. Nagstay, si mama mo lang yung taga rito. Okay, so naiwan ka dito. Anong ginagawa mo dito? Ano lang, nangingito ng parang ng bigas. Kasi ikaw bumubuhay para sa sarili mo lang. Minsan humihingi ako sa nila para Padalang ka. Napapadalang ka ba nila? minsan. Okay. Nag-aaral ka? Anong grade ka na? Grade 10. Grade 10. Okay, naintindihan ko. So, nagpaiwan ka kasi walang pamasahe, tapos ngayon nag-aaral ka pa. Buti na tiis mo na iwanan kanila. Bago ko lang, sanay naman ako. Sanay ka na iniiwan? So, ikaw lang mag-isa nakatira dito? Okay. Minsan dito na ako kila lola pag nabubiringan ako sa bahay. So, grade ano ka na 10? Anong gusto mo paglaki mo? Anong kurso? Gusto ko sana ng sundalo. Bakit may sana? Hindi ko po kasi sure kung makapagtatapos ba ako. Okay. Bakit? Mga high school lang yata yung kaya ko. Kasi ikaw nang nagpapaaral sa sarili mo. Anong ginagawa mong kabuhayan dito? Nanguha ng isda. Ng dagat. Pag nakahuli ka ng isda, ibebenta? Okay. Sa sitwasyon mo ngayon, paano mo nilalabanan na mag-isa ka lang? Wala lang, ginadaan ko na sa ni-enjoy ko na lang. Minsan nagsasalita na lang ako. Cellphone. Kamusta palang pag-aaral mo? Sabi, lagi akong ma-absent. Bakit? Napapaalam naman ako kasi wala akong makain minsan. Wala kang makain? Oh my God. Marami na nga akong absentencia. Sa yung pagkahanap buhay. Okay. Minsan hindi nakakapag-lalata. Yung kuya ko kasi nasa kulungan. Ang mama mo, hahatiin pa yung padala o kaya minsan uunahin niya pa yung nasa kulungan dahil mas kailangan. Kung baga iniisip ni mama, may makakainan ka naman kahit paano dito. Pero sa sitwasyon mo, mahirap. Lang naman po. Naintindihan mo sila? Pero talaga yung gusto mo, kasama mo sila. Okay. Kung uuwi ka ng Davao, paano naman yung pag-aaral mo? Ano lang po, ito transfer na lang doon. To transfer ka. Okay.
Gustong-gusto mo silang makasama? Alam mo kung paano pumunta ng Davao? Kung tawag naman po sana. Mm. Di ko pa kasi napuntahan yung Davao eh. Taga Maynila kami dati. Taga Quezon. Quezon Province? Quezon City? Quezon City, Novaliches. Tumira kayo doon. Kailan lang kayo bumalik dito? Ay, doon na kami lumaki. Okay. Linipat kami dito kasi yung dalawa kong kapatid, gumagala. Oo. Laging nahuli. Sabi ng pulis kay mama, pag hindi daw namin inuwi siya dito, papatayin silang dalawa. Baka hindi daw nila maabutan ng buhay. Kaya inuwi na lang kami dito. May bisyo ba? So ngayon nakakulong siya. Okay. Buti hindi ka natulad sa mga kuya mo. Ay dati, kaya ako tumigil ng pag-aaral. Yung 5 years old ako, sumasama ko sa nila gumala. Gumala? Anong ginagawa niyo sa paggagala? Nangangalakal kami doon. Tapos? Nakuha ng pagkain. Pag may pag may benta kami, bigyan ng pagkain. So nangangalakal kayo sa Maynila. 5 taon ka pa lang noon. Oo. Sila mama naman may trabaho kasi. Oo. Hindi kami hinahanap. Lagi kami nasa galaan. Pinapabayaan lang kami ng mama kasi. Kahit hinahanap kami, nagtatago na lang kami. Bakit kayo nagtatago? Gusto namin Gala. Okay, tika muna. Ang sabi mo, gumagala kayo. Bakit naman kayo hulihin ng pulis? Kasi, yung kuya ko, nagnanakaw sila. So, dati ba nagnakaw ka rin? Ay, hindi ako ganun. Okay. So, ano yung ninanakaw nila sa pangangalakal? Hindi, mga cellphone, gano'n. Nang-snatch? Doon ako tumigil yung nalaman ko. Sumama ko sa kanila yung time na yun. Gabi na kami umuwi. Oo. Doon ako. Napag-desisyonan ko mag-aaral na lang. Kaysa matulad sa kanila. So, ibig sabihin mo, ang kuya mo dati nang-snatch sa Maynila ito, sa Novaliches. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Nandun pa sila? Ay, yung isa kong kuya, nasa Davao na pero yung isa nakakulong. Doon siya nang-snatch sa Davao? Nang-snatch sa Davao siya? Hindi. Nagbago naman yung isa. Pero yung isa? Hindi. Yung nakakulong? Saan siya nahuli? Sa Davao? Sa amin. Sa Maynila. Sa Maynila nakakulong? Pumunta siya doon kasi, tinawagan niya yung tita ko para humingi ng pamasahe para magtrabaho sa kanila. Parang ginamit lang siyang tulay papunta sa Maynila. Doon tumakas siya kay tita. Doon na naman siya. Bumalik siya sa kanyang bisyo. Yung bisyo na? Pagnanakaw. Okay. Nag-aano ba siya? Gumagamit ba siya? Hindi ko alam. Pero sabi ng pulis dati, nag-droga daw sila. Pero hindi ka naman sumama sa punto na gano'n. Hindi ka nang snatch. Ano lang, yung 5 years old ako, mga 18 years old, doon ako tumigil. Parang nagiging lookout ka nila. Parang sunod-sunuran. Halimbawa, may kukunin kayong, may target kayo. Puposisyon ka dito, bata ka. Ay, hindi na ako sumasama sa nila. O paano ka nai-involve sa kalakaran nila? Ano lang, binibigyan lang ako nila kasi ako lang magsasabing kung may tao, gano'n. So, ano ka rin? Kumbaga ikaw ay naging kasabwat. Accessory. Kaya nga kami inuwi ni mama dito. Dahil doon, natakot kayo na baka Mapatay yung mga kuya. Okay. So, bata ka pa noon. 8 years old ka mo. Hindi, 5 years 5. Pero alam mo na yung ganun. Kasi natatandaan mo ngayon eh. Kailan mo na-realize na mali yung ginagawa nyo? Yung nalaman ko. Yung nag-aaral na ako,
Okay. At siyempre na-realize mo na mali naman yung nagsisi ka, ano? O ano yung natutunan mong lesson doon? Marami naman po kasi ano, dito, Oh, yung lesson na nangyari sa inyo dati. ano, parang mali yung aming ginagawa. Hmm. Kasi naisip ko baka kailangan din ng tao yun. Hmm. Kinukuha namin. Kaya pinag-question na ako magbago. Okay. So nung umuwi ka dito, kasama ba sila kuya? Hindi naman sila, Lahat pamilya hindi sila gumawa ng kalokohan dito. gumawa yung ano, ay, naaw sila ng pumunta sila dun sa bahay. Doon sila gumawa. Tapos hindi na nila ginawa yun. Dahil tinakot yung sila ng polis. Oh. Pag nakulong daw sila, parang ano lang, sinabihan bangungot lang kaso papatayin sila. Parang ipapalabas lang nilang pagpatay sa kanila, pinangungot lang sila. Anin sila ng una para hindi makain na pa. Ayun. So, mabuti at hindi ka na Hindi ako napasama. napasama. Okay. Dito nga, hanggang dito nag-aaway sila. Lagi sila nagsasapakan sa unting dahilan. So parang naging magulo yung pamilya mo. Oo, magulo. Sobrang magulo. Nag-aaway si mama. Si mga po yung dalawa. Oh. Tapos yung papa naman, ano, pag nalalasing, may gamit na nasisira. So parang yung buong habang lumalaki ka, nakita mo na magulo yung pamilya mo. Kaya naisip ko, mas magandang paiwan na lang ako. Kasi ano pag kami nagsasama parang magulo. Okay. Hindi nagkakasundo. So bakit magdedesisyon kang sasama sa kanila? Kung okay ka naman dito kahit paano mahirap, mabubuhay kang mag-isa. Oo, nabubuhay naman. Pero gusto mo pa rin buo yung pamilya, kaya ganon. Okay. Paano mo kinakaya yung ganito? Paano mo baga naiisip na yung pamilya ko ganito, tapos ako nag-iisa? Wala. Naisip ko naman anong gusto mo sa buhay. Anong plano mo para isa. So sigurado ka ngayon wala kang inagrabyadong tao dito? Wala. Okay, mabait ka naman dito. Alam naman nila lahat. Okay, so nagsisi ka lang nung bata kasi hindi mo pa alam. So naging kumbaga kasabwat ka, accessories lang ano. So oo, pero nagamit ka lang kumbaga. Ano? Kasi ano parang ano ako, iiwan nila ako doon pag hindi ako sumunod. Kahit kapatid ko. Pero hindi naman ako humingi ng pera. Bumibili lang kami ng pagkain. Okay. Sige. So mabuti at di ka pa nag-asawa. May plano ka na mag-asawa? Wala pa. So gusto mo lang talaga makatapos. Tapos makatulong sa pamilya ko. Okay. Ako naman ang advice ko sa iyo ganito. Kasi yung mindset mo, gusto mong makasama sila. May other side ng mindset mo na gusto ko naman yung payapa, yung tahimik. Kung kasama mo sila, magulo. Kung nag-iisa ka naman, naisip mo rin sila. No? Bilang isang anak, sa tingin mo ano yung makakabuti para sa'yo? Ano pag-isa. Okay. Okay sana kasama ko yung mama at si papa. Mga pangalan. Kayo lang. Pero yung dalawa parang magulo. Pero mahal mo yung mga kapatid mo. Okay. Sika, yung isang kapatid mo nakakulong. Yung isa na hindi nakakulong nasa Davao. Ilang taon na to? 20. 20. Anong ginagawa niya sa Davao? Sumasama kay papa parang Makapaghanap buhay. Okay. Mahal mo yung pamilya mo? Okay. Kung may gusto kang sabihin sa kanila, anong gusto mong sabihin? sana lang sila mag-iinit. Dili sila magpakapoy ba? Mapagod? Ano pa? Kasi, Ilang taon na ba si mama? mga 14 na kapit.
Si Papa? 50. 50. 55 na po. 55. Okay, sige. Salamat sa na-share mong kwento na iyong buhay. May lesson ka rin namang matutunan dun, di ba? Okay, syempre yung mga kabataan na nanonood sa atin ngayon, huwag gawing biro yung pagnanakaw. O kung talagang kapit sa patalim, kung tabaga kung tawag. Tapos kapit ka sa patalim kasi kailangan mong mabuhay. No? Pero, kung nagkamali ka ng isang beses, huwag mo na lang ulitin. O, katulad mo, minsan, nare-realize din natin na nangyari ito kasi may purpose. Nangyari ito kasi binibigay na lesson sa atin ng Diyos. So, kung itutuloy natin, may karma. Diba? O, tinan mo nangyari kay kuya mo, hindi sa ginajudge natin siya. May time pa na mabago niya yung sarili niya. Ngayon nakakulong siya. Kung hindi ka nagbago, kung hindi ka umayaw sa gusto ng kuya mo, or napasama ka sa kanila, sa tingin mo nasan ka ngayon? Sa kulungan. Sa kulungan din. Kahit anong gawin naman, kahit tumakas, mahuhuli pa rin. Mahulit. So might as well magbago na lang. Tama? Okay, sige. Paano yung pang-araw-araw mong pagkain kung wala kang kita sa pagdaragat? Minsan, tatawag ako kay mama para humingi ng pera. Okay, pinapadalang ka? Minsan naman hindi sila nagbibigay kasi may problema pa sila. Diyan na lang ako sa mga kamag-anak. Makikikain ka? Pero may pakiramdam sa piling mo kapag makikikain ka, I know nakakahiya. Kasi feeling ko may mga kanya na silang mga magulang. Mga Pamilya. Tapos magiging pabigat ka pa. So minsan tiniis mo na rin na wag na lang kumain. Oo, minsan. Minsan dumidiskarte naman ako. Anong diskarte? Pag may umuutos sa adas, bibigyan lang ako. Okay. Sa pagkakataon ngayon, may pera ka ba? Wala. So ngayon, kanino ka kumain? Diyan lang. Nakikain ka. So pamayang gabi, Maghahanap pa ako. maghahanap ka pa. Okay. Kahit kanina, may bigas naman ako din. Diyan na lang ako nagsasayang kasi wala na dito eh. Parang boring na. So parang naboboring ka sa buhay mo na ikaw na lang nag-iisa. Okay. Hindi ba pumasok sa isip mo na may naisip kang ibang gawin? Wala. Kasi naboboring ka? Wala naman. Parang yung naisip ko parang mag-bisya. May garilyo na ako ngayon. Oh my God. Parang lang, binili ako ng sarili. Nagbibisyo ka. Okay. Binilipang ko na lang. Para, kumbaga, dinadivert mo doon. Okay. Pero alam mo ba mali yun? Okay. Pag nagbisyo ka, sa another expenses, yung ibibili mo ng sigarilyo, pambigas, pambaon, pambili ng project. Okay? Okay, hindi kita ginajudge ha. Kung kaya mong itigil yung pagbibisyo mo, gawin mo na ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi bata ka pa, iniipon mo na yung magiging sakit mo. Bata ka pa, sinusunog mo na yung pera mo. Bata ka pa, pero inilalagay mo na yung sarili mo sa kapahamakan. Kaya mo bang itigil yung paninigarilyo? Hindi ko po sure kasi parang hinahanap ko yung hinahanap ko na yung niya. Yung pagyoyosi. Parang Kaya mo yan. Okay. Meron akong kwento sa'yo. Meron kaming batang natulungan. Kailan lang? Sa Bayawan. Sa Negros. Dito din. Ang tawag ng mga introvert, ayaw nilang may kausap na tao. Ayaw nilang nakikita ng tao. Gusto nila mapag-isa. Sa bundok sila nakatira. Laging ayaw niya magpakita ng mukha. Itinatago niya ang mukha niya. Pinuntahan namin siya sa bundok. Pwede mong mapanood sa Facebook. Hanapin mo lang doon para mas madali. Sa Pugong Biyahero. Tapos hanapin mo doon yung babaeng ayaw magpakita ng mukha. Okay. So kaya ko ito kinukwento sa'yo para may ma-realize ka ha. Okay. Yung bata ayaw niya magpakita sa mga tao. Ilang teacher na yung pumunta umakyat sa bundok para kausapin siya na magbalik eskwela.
Di siya lumalabas, ayaw niya. As in, nagkukulong na lang siya doon. Pag may nalapit na tao, magtatago siya dun sa bahay nila sa bundok. Hindi na siya lalabas. So, ang ginawa ko, kinausap ko siya. Kinausap ko ng masinsinan para makabalik siya sa pag-aaral. Babae. Pero, aalis na kami, hindi pa rin siya lumalabas. Pero hindi ko sinukuan. Mga ilang sandali, lumabas na siya. At, nakausap ko. Inintindi ko kung ayaw niya magpakita ng muka. Pero, kinausap kong mabuti. Inadvisean ko na napaka-importante ng pag-aaral. Paunti-unti, alam mo ngayon, nasamahan ko na siya sa principal. Bumalik na sa school. So, yung confidence sa sarili niya na ibabalik na. So, kinukwento ko sa'yo kasi, ikaw okay ka pa. Nandyan ka sa punto na kaya mo pang labanan yung lahat. Kasi pag nalulung ka na, kasi nagbisyo ka ngayon, may paninigarilyo, meron ka pang ibang nakaraang ginawa dati. Paano pag yung pagbibisyo mo, wala ka nang maibili ng sigarilyo? Tapos dumating doon sa punto na may barkada ka, na sila ay gumagamit ng ipinagbabawal, ma-attempt ka, para yung bisyo mo ay, tawag dyan, mag-upgrade, yung mga ganun. Hindi ko sinasabi na gagawin mo yan, ha? Para tumaas. Para tumaas. Ngayon, pag wala na kayong maibisyo, anong susunod? Dati naiisip yung pagnanakaw. Yun. Alam mo ang mangyayari sa iyo. Ha? Para gagawa ng masama Yes, para sa bisyo. tama, para sa bisyo. So, ano mangyayari sa iyo? Makukulong. Makukulong ka. So, tapos late mo na malalaman na mali ang ginawa mo. Nasa kulungan ka na. Diba? Sa uli ang pagsisisi. Tama. O kaya ngayon habang ikaw ay nasa normal pa at kaya mo pang bumangon, kahit nag-iisa ka, ipakita mo na kaya mo. Kasi alam mo, di ba gusto mong maging sundalo? Pag nakagraduate ka ng sundalo at nandun ka na sa posisyon na yun, masasabi mo sarili mo na, ang galing ko pala, nalampasan ko yun, pagsubok na yun. Darating talaga sa punto ng buhay natin na tayo ay madadown. Gamitin mo inspirasyon to. Yung kahirapan, yung pinagdaanan. Marami nang magagaling na engineer, doktor na galing sa hirap. Galing sa masasamang nangyari ng buhay. Ha? Sana nakatulong ako sa'yo. Ha? Sana ako yung magpapabago ng isip mo. Kami ba? Kasi walang nag-guide sa'yo ngayon. No? Walang magulang na magsasabi sa'yo nito. Walang gumagabay. Walang gumagabay. Kaya nagkakaganto ka. Oh. Nag-pray ka na ba kay God? Hindi nga ako nagsisimba. Okay. Malapit na yung simbahan din pero parang nahihiya na ako. Bakit? Nahihiya na ako pumasok. So, feeling mo pag pumasok ka, Iniisip ko na lang, parang nakikinig na lang ako. okay. Alam mo, hindi naman, okay, naroon tayo sa punto na hindi ka nagsisimba. Pwede ka namang mag-pray sa Kanya. Alam mo kung bakit? Hindi naman kailangan nasa loob ka ng simbahan. Idiretsa mo yung panalangin mo sa Ama. No, sa pamagitan ni Jesus. Oh, ngayon parang pag magpipray ka, nahihiya ka sa Kanya. Kasi nasa isip mo, makasalanan ako. Tama, no? Kasi ganyan din ako noon, nung parang ang bigat-bigat na ng problema ko. Pero kapag pinag-pray mo sa Kanya at nakilala mo siya, tulungan ka niya. Tapos minsan, ipaparealize sa'yo na mali ka pala. Halimbawa, naging malala na yung problema mo, tapos doon ka magpipray. Natatawagin mo yung pangalan mo. Subukan mo mamaya, pagkatapos nating mag-usap, mag-pray ka. Tapos kausapin mo lang siya, iiyak mo. Pumasok ka ng simbahan, mag-pray ka. Iiyak mo lang, gagaan yung pakiramdam mo. Ako kasi kahit ilipang ko yung sarili ko, parang may kulang. Sa tingin mo, ano yung kulang? Pag simba. Tama, spiritual. Diba? Kasi
Kapag ang problema mo, nandyan na yan eh. Nandyan na lahat ng problema. Feeling mo nag-iisa ka. Tapos sabi mo yung kulang, may kulang. Yun yung spiritual. Kasi kaya ka nangihina. Kaya ka nawawala ng parang pag-asa. Parang wala nang gana. Tama. Oh. Okay. Sige, subukan mo ha. Unahin mo yun, mag-pray ka. Pasok ka sa simbahan. Huwag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao. Diba? Mas natutuwa sila kapag nakita ka nilang nasa sa loob ng simbahan. Kaya? Susubukan mo po. Kung subukan, gawin mo. Ha? Ang makakapagbago niyan sa'yo, sarili mo lang din naman eh. Hindi na ibang tao. Huwag nating iasa yung sarili natin sa ibang tao, kundi sa sarili mo lang. Ha? Okay? Sana nakatulong ako. Okay? Tapos, bibigyan kita ng tulong. I hope na hindi mo ito ibili ng bisyo. Sana gamitin mo lang sa pang-araw-araw at sa pag-aaral. Unahin mo magdasal. Pangalawa, mag-focus sa pag-aaral. Pangatlo, kalabanin mo yung masasamang pumapasok sa isip mo. Ha? Pang-apat, kahit magkahiwalay kayo ng pamilya mo, tawagan mo sila. Mo okay lang ako dito. Diba? Kahit nahihirapan tayo, sabihin natin okay. May mga white lies. Kasi kaya tayo nagsisinungaling para hindi rin maapektuhan yung magulang natin dito. Tapos syempre, nagsinungaling ka para sa ikabubuti, gagawan mo ng trabaho. Para hindi sila magkalala. Tama. Kunin mo to ha. Kunin mo yung 5,000. Ha? Gamitin mo sa tama ha. Okay? Alam mo, pag ginamit mo yun sa tama at nakinig ka sa sinabi ko, may maganda kang patutunguhan. Ha? Lahat ng nakikinig sa akin, sa amin, basta ginamit sa tama, gumaginhawa ang buhay. Sir, pwede ka itong gawin pang gawin kong pambangka para hanap buhay ka. Okay. Pambangka mo? Okay, ano ba yung kailangan mo sa bangka? Ano lang, pintura, ganyan. Okay, may bangka ka na. Wala pa. So, paano mo pagkakasya yan? Titipirin ko na. Sige, para may mapagtuunan ka ng pansin kapag wala kang paso. Pero, unahin mo pa rin yung pagkaaral. Ha? So, anong gagawin mo dyan? Bibili ng bigas, hindi pa. O, yung para sa bangka, Ano? Pagkakasya ko na lang. pintura, Pintura, tsaka ano pa? pako. Pako? Okay, sige, dagdagan ko na lang. Kasi mababawasan pa yan eh. Ha? Hindi. Okay. Isipin mo lang. Okay, dagdag ko itong 2,000 pambili ng pintura kung ano yung kailangan. Ha? Hindi masama yung ginagawa mo kung makakabuti para sa'yo. Okay? Okay ka na? Kaya? Mag-pray ka ha? Okay lang umiyak. Kaya yun. Nahiya kasi yun, sir. Bakit ka nahiya? Kasi kahit pa paano nakakatulong ka sa akin. Nahihirap. Pag may problema ka, ilabas mo lang. Okay na? Oh. Oh, para maging inspirasyon ka nung iba. Kasi yung story mo, maganda. From galing ka dun sa ganun, handa ka magbago para sa kinabukasan. Yun ang importante. Ha? Yan yung totoong realidad ng buhay. Sabi ko nga, gamitin mo yan na inspirasyon mo. Okay? So, okay ka naman dito sa bahay? Okay lang, sir. Nakakatulog ka dito? Nakakatulog ka? Nakatulong naman po. Okay. Kasi maraming lang. Maraming lamok. Wala ka bang kulambo? Meron naman po kasi ano na. Daot na. O, bili kang kulambo. Magkano ba yung kulambo? 100, 150. Ha? Ito yung kusina nyo. Pasyal nga tayo sa bahay mo. Yun yung mga... Nasaan yung mga damit mo dyan? Andito. Wala ka rin. Yung mga gamit niya, nakalagay lang sa Plastic sa plastic sako.
Kasi ano yun yung pag yung Diyan yung bahay namin nasira. Nasira. Sino to? Si mama ko. Ito ang kanyang mama. So parang tinitingnan naman na lang to pag namimiss mo sila. Parang ayun na yung lakas ko. Ah, Pag namimiss ko sila. ito na lang yung ano niya, nagiging lakas niya. Mapapanood naman tayo ni mama mo. Ha? At least makikita ka niya. Baka mabasa. Ayan, dyan lang. Tapos dito na yung iba. May ilaw ka ba dito? Wala. Wala? Bilib ako sa'yo. Kaya mo yan. Ikaw gumawa nito? Hindi po, sa tito ko yan. Sa tito. Panghuli ng ano? Na. Ng mga lambay. Okay. Sige, basta mag-iingat ka lang, ha? Salamat. Tapos, isipin mo lang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Okay. Sige. Mag-iingat ka dito, ha? Sige po mga kababayan. Sana ay nakatulong ako sa iyo. Nakatulong kami sa iyo. Salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Thank you so much sa lahat ng charity vloggers natin. Charity vloggers and viewers na gumagawa ng kabutihan sa mga kapwa. Salamat. God bless sa inyo lahat. Bye-bye po. Ito nga pala ang 100 watts floodlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para ma-set ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar.